Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Candice. Napakalakas nito na halos mamanhid ang kalahati ng kanyang muka at umugong ang kanyang tainga. Naramdaman niya ang init na unti-unting kumalat mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang sentido. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, kundi isang matalim na kirot na tumusok hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malawak nilang sala, sa ilalim ng nagniningning na chandelier na minsan ay simbolo ng kanilang mga pangarap, gumuho ang mundo ni Candice. "Bingi ka ba?" Sigaw ni Rogie, ang kanyang asawa. Ang boses nito ay hindi na ang boses na minahal niya noon. Ito'y puno ng galit at pagkasuklam. "Sinabi ko, tawagin mo siyang ma'am." Napayoko si Candice, hindi dahil sa takot, kundi para itago ang nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa babaeng nakakapit sa braso ni Rogie. Si Sandra. Nakangisi ito, isang ngisi ng tagumpay na lalong nagpasiklab sa galit sa dibdib ni Candice. "Hindi ko gagawin." Mahinang sagot ni Candice, sapat lang para marinig nilang tatlo. "Ano?" Halos pasigaw na tanong ni Rogie. "Matapang ka na ngayon?" Hindi na muling sumagot si Candice. Para saan pa? 10 taon. 10 taon siyang naging perpektong asawa. 10 taon siyang nagtiis, umunawa, at umasang babalik pa ang lalaking pinakasalan niya. Ngunit ngayon, sa harap ng kabit nito, tuluyan nang namatay ang lahat ng pag-asa. Hinapit ni Rogie ang baywang ni Sandra at mas idinikit ito sa kanyang tabi, na para bang isang tropeo na ipinagmamalaki. "Makinig ka, Candice, at makinig kang mabuti." Mayabang na deklara ni Rogie, ang bawat salita ay parang lason. "Simula ngayong araw, si Sandra na ang reyna ng pamamahay na ito. Siya ang masusunod, siya ang pagsisilbihan mo, at kung hindi mo kayang gawin yan." Huminto siya sandali, tinitigan si Candice mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. "Ang gigiyago mo, makakaalis ka." Isang malamig na hangin ang tila humaplos sa buong katawan ni Candice. Hindi ito ang unang beses na nasaktan siya ni Rogie, ngunit ito ang unang beses na naramdaman niyang wala na talagang natira. Dahan-dahan siyang tumango. Isang tango lang. Ngunit sa simpleng galaw na yon, may nagbago sa loob niya. Ang sakit ay napalitan ng lamig. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. Nagulat si Rogie sa kanyang reaksyon. Inaasahan niya ang pag-iyak, ang pagmamakaawa, hindi ang nakakakilabot na katahimikan na ito. "Umalis ka na!" Sigaw niya, tila ba nababagabag sa kapanatagan ni Candice. "Kunin mo ang mga basura mo at lumayas ka sa pamamahay ko." Tumalikod si Candice ng walang imik. Bawat hakbang niya paakyat sa engrandeng hagdanan ay may bigat. Ngunit hindi dahil sa pagkatalo. Ito ang bigat ng isang desisyon. Pagdating niya sa kanilang kwarto, sa kwarto niya dati, nakita niyang nakahanda na ang kanyang mga maleta sa tabi ng pinto. Matagal na pala itong plinano. Naging bulag siya. O nagbulag-bulagan. Binitbit niya ang 2 maleta at muling bumaba. Hindi niya tinignan si Rogie o si Sandra. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas ng pinto. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ngunit para kay Candice, ang ulan ay tila isang paglilinis. "Teka!" Narinig niyang tawag ni Rogie. Hindi lumingon si Candice. Maya-maya pa, naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. At isang malakas na tulak ang nagpatalsik sa kanyang mga maleta palabas ng pinto. Bumagsak ang mga ito sa basang semento na may malakas na kalabog. "Diyan ka nababagay, kasama ng mga basura mo." Narinig ni Candice ang halakhak ni Sandra mula sa loob. Nakatayo lang siya sa gitna ng ulan, hinahayaang mabasa ang kanyang buhok at damit. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi sa kanyang asawa, kundi sa mansyon. Ang malaking bahay na minsang naging tahanan niya, ngayon ay isa na lamang hawla na gawa sa kasinungalingan at sakit. Itinaas niya ang kanyang paningin. Ang mga mata niya,
na kanina'y puno ng sakit ay ngayoy blangko at malamig na parang yelo. Tinitigan niya ang bintana ng dati nilang kwarto kung saan nakatayo ngayon si Rogie at Sandra, magkayakap at pinapanood ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit agad itong nahalo sa buhos ng ulan. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay isang pangako. Tumalikod si Candice at nagsimulang maglakad palayo sa kanyang nakaraan. Binitiwan niya ang mga maleta, hindi na niya kailangan ang mga iyon. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan, walang payong, walang patutunguhan, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri dahil sa lamig, ngunit hindi sa takot. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numerong kinabisado niya para sa araw na ito. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag, walang bahid ng anumang emosyon. Vito, panahon na. Siyempre, huminto ang taxi sa tapat ng isang maliit at lumang coffee shop sa isang tahimik na kantot ng Maynila. Malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park, walang nakakakilala sa kanya dito. Niyakap ni Candice ang sarili, ramdam ang panunuot ng lamig mula sa kanyang basang damit habang nagbabayad sa driver. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nananakit, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit sa kanyang kalooban ay mas matindi pa. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng kapeng barako at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, malayo sa iilang customer, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 50. Nakatayo ito, tuwid na parang isang sundalo, at may mga matang puno ng respeto at pag-aalala. Si Vito Montefalcon, ang dating pinagkakatiwalaang head of security ng kanyang biyenan na si Don Ricardo Arsena. Ma'am Candice, magalang nabati ni Vito, bahagyang yumukod. Agad nitong inilapag sa upuan ang isang makapal na jacket at isang tuyong tuwalya. Mabuti at ligtas kayong nakarating. Walang salitang umupo si Candice. Kinuha niya ang tuwalya at marahang ipinuna sa kanyang buhok at muka. Ang simpleng gesto ng kabaitan mula kay Vito ay tila isang mainit na yakap sa kanyang nanlalamig na puso. Salamat, Vito. Halos pabulong niyang sabi. Nakahanda na po ang lahat, ma'am, sabi ni Vito, na umupo sa kanyang tapat. Ang boses nito ay kalmado at kontrolado, isang presensyang nagbibigay ng kapanatagan. Narinig ko sa tawag mo. Alam kong dumating na ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Don Ricardo. Napatingin si Candice kay Vito. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang mga mata. Paano? Tila nabasa ni Vito ang kanyang iniisip. Bago pumanaw ang inyong biyanan, may iniwan siyang huling habilin sa akin, Ma'am Candice. Isang utos na kailanman ay hindi ko pwedeng kalimutan. Biglang nagbalik sa alaala ni Candice ang huling araw na nakausap niya ang ama ni Rogie. Nasa isang malamig at puting silid sila ng ospital. Ang malakas at makapangyarihang don ng pamilya Arsena ay isa na lamang anino ng dati nitong sarili. Hirap na sa paghinga. Siya lang ang pinatawag nito. Hindi si Rogie, hindi ang ibang kamag-anak. Siya lang. Candice Hija. Tawag nito sa kanya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Lumapit siya sa kama. Hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. May kinuha si Don Ricardo mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit at pilak na medalyon na may nakaukit na letrang A. Simple lang ito tingnan, ngunit mabigat sa kanyang palad. Itago mo ito. Utos ng matanda. Huwag na huwag mong iwawala. At higit sa lahat, huwag mong hahayaang makuha ito ni Rogie. Ano po ito, Papa? Naguguluhang tanong ni Candice. Tinitigan siya ni Don Ricardo. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot at panghihinayang. Ang medalyon na, yan ang susi sa lahat ng pinaghirapan ko.
at sa lahat ng kasalanan ko, ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng pangalang Arsena. Huminga ito ng malalim. Alam kong may busilak kang puso, Candice, pero tandaan mo, ang kabaitan mo ang iyong kalakasan, Hija. Huwag mong hahayaang ito ang maging kahinaan mo. Yun ang huling pagkakataon na nakausap niya ito. Pagmulat niya ng mata, wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Napalitan ito ng matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Vito. Ang medalyon, sabi ni Candice, naiwan sa loob ng mansyon. Tumango si Vito, tila inaasahan na ito. Alam ko po. At kailangan nating makuha iyon. Doon nakasalalay ang lahat. May inilabas si Vito mula sa kanyang briefcase. Isang malaking papel na kanyang inilatag sa kanilang mesa. Ito ay ang floor plan at security blueprint ng buong mansyon ng mga Arsena. Pinag-aralan ko na po ang lahat, ma'am. Si Rogie ay naging kampante. Akala niya, sa pagpapalaya sa inyo ay tapos na ang lahat. Itinuro ni Vito ang ilang mga punto sa plano. Mahigpit ang seguridad sa main entrance at sa paligid ng property. Pero may mga blind spot ang CCTV dito sa likurang bahagi, malapit sa hardin. At ang alarm system, alam ko kung paano ito i-bypass pansamantala. Pinag-aralan ni Candice ang bawat detalye. Ang bahay na dati niyang tahanan ay isa na ngayong teritoryo ng kalaban na kailangan niyang pasukin. Ang bawat sulok na dati puno ng alaala ay isa na ngayong panganib. Ngunit wala siyang naramdamang takot. Tanging ang nag-aalab na pagnanais na mabawi ang nararapat sa kanya. Gagawin natin ito, matatag niyang sabi. Tumayo si Vito at muling inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, isang formal na saludo. Ang buhay ko po ay nakataya para sa inyo, Ma'am Candice. Ang utos ng inyong biyenan ay utos pa rin sa akin hanggang sa aking huling hininga. Poprotektahan ko kayo. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya palabas ng mansyon, naramdaman ni Candice ang pag-asa. Hindi siya nag-iisa. May isa lang problema, Ma'am Candice. Pagpapatuloy ni Vito at ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Pinalitan ni Sir Rogie ang lahat ng security code sa buong kabahayan matapos niyang mag-take over. Sandaling nanlamig muli ang puso ni Candice. Lahat? Umiling si Vito. Maliban sa isa. Nag-angat ng tingin si Candice, naghihintay. Hindi niya pinakialaman ang security system sa isang lugar, sabi ni Vito, habang ang mga matay nakatitig sa kanya, ang kwarto ng kanyang ama. Ang pag-asang sumilay sa puso ni Candice ay agad ding napalitan ng isang mabigat na alalahanin. Oo, may paraan para makapasok sa mansyon at makuha ang medalyon. Ngunit pagkatapos noon, ano na? Ang medalyon ay naglalaman ng ebidensya, Vito, mga dokumento, marahil, sabi ni Candice habang hinahalo ang kape na hindi naman niya iniinom. Pero paano natin ito magagamit laban kay Rogie? Isa siyang Arsena. Makapangyarihan siya. Kayang-kaya niyang baliktarin ang lahat. Tumango si Vito. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tama po kayo, ma'am. Hindi sapat ang ebidensya lamang. Kailangan natin ng impluwensya. Pera. Mga abogado na hindi kayang bilhin ni Rogie. Kailangan natin ng isang alyado na kasing lakas niya. O mas malakas pa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Candice. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Sino ang nasa isip mo? Tanong niya. Kahit na may hula na siya sa isasagot nito. Humugot ng malalim na hininga si Vito bago nagsalita. Tila nag-iingat sa bawat salita. Ang mga Acosta, Ma'am Candice, ang Acosta Brothers. Agad na umiling si Candice kasabay ng paglamig ng kanyang sikmura. Hindi pwede. Pero ma'am, sila ang pinakamatinding kalaban ni Rogie sa negosyo. Giit ni Candice. Kalaban sila ng pamilya. Kung lalapit ako sa kanila, para ko na ring tinraidor si Papa Ricardo. Ma'am, sa sitwasyon ngayon, ang kalaban ng kalaban natin ay ang ating kaibigan. Mahinahong paliwanag ni Vito.
Ang mga Acosta ang may pinakamalaking interes na makitang bumagsak si Sir Rogie. Sila lang ang may lakas at yaman para tapatan ang kapangyarihan ng mga Arsena. Inilahad ni Vito sa mesa ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase, mga financial report, mga article tungkol sa Arsena Corp. Tingnan ninyo, ma'am, sa nakalipas na 2 taon, lalong lumawak ang imperyo ni Sir Rogie. Marami siyang koneksyon sa politika, sa hudikatura. Kahit ang media ay kaya niyang kontrolin. Kung tayo lang dalawa ang lalaban, dudurugin niya tayo na parang mga langgam. Tinitigan ni Candice ang mga numero, ang mga graph na pataas ng pataas. Tama si Vito. Nagiging isang halimaw si Rogie at paano lalabanan ng isang babaeng pinalayas at isang retiradong security guard ang isang halimaw? Ngunit ang pangalang Acosta, may iba itong bigat para sa kanya. Marco. Isang pangalan mula sa nakaraan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mukha ng isang binatang nakangiti, puno ng pangarap, sa ilalim ng isang puno ng akasya sa kanilang campus noon. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang alaala na ipinagkait sa kanya ng kanyang pamilya dahil sa estado sa buhay. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi ito ang oras para sa sentimiento. Ngunit ang pag-aalinlangan ay naroon pa rin. Ang lumapit kay Marco Acosta ngayon ay hindi lang pakikipag-alyansa sa kalaban ng kanyang asawa. Ito ay pagharap sa isang multo ng kahapon na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Nakita ni Vito ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ma'am Candice, naiintindihan ko po ang inyong pag-aalinlangan. Ngunit wala na tayong ibang pagpipilian. Ito na ang huling barahan natin. Tumingin si Candice sa labas ng bintana ng coffee shop. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang kalangitan ay kulay abo pa rin, mabigat sa mga ulap na hindi pa naibubuhos, katulad ng kanyang dibdib. Tama si Vito. Hindi ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kinabukasan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Ito ay tungkol sa paglaya. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng tapang. Okay, sabi niya. Ang boses ay matatag na. Gawin natin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi niya hahayaang si Vito ang gumawa nito para sa kanya. Ito ang kanyang laban. Dapat siya ang unang humakbang. Hinanap niya sa internet ang numero ng opisina ng Acosta Corporation. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot na isang babae. Ang boses ay professional at malamig. Acosta Corporation, good morning? Hello, panimula ni Candice, pinipilit na maging kalmado. I would like to request a meeting with your CEO, Mr. Marco Acosta. May I know who's calling and what is the agenda of the meeting, ma'am? Nagdalawang isip si Candice. Anong sasabihin niya? Sabihin mo, sabi ni Candice. Ang pangalan ko ay Candice Arsena at ang agenda ay ang pagbagsak ng Arsena Corporation. Natahimik ang kabilang linya. Sa loob ng ilang segundo, akala ni Candice ay ibinaba na ang telepono. Please hold, ma'am, sabi ng sekretarya. Ang boses ay halatang nagulat. Nag-antay si Candice. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Vito. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng suporta. Pagkalipas ng 1 minuto na tila 1 oras, muling nagsalita ang sekretarya. Miss Arsena? Yes? Mr. Marco Acosta will meet you bukas, 10:00 ng umaga, sa kanyang opisina. Nakahinga ng maluwag si Candice, isang maliit na tagumpay. Ngunit may idinugtong pa ang sekretarya, isang pangungusap na nagpatigil sa paghinga niya. Pero mayroon siyang isang kondisyon, kailangan mong pumuntang mag-isa. Gabi. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig. Mula sa kadiliman sa likod ng isang malaking puno ng balete, pinagmasdan ni Candice ang mansyon. Dati, ang mga ilaw na nagmumula sa bintana nito ay tanda ng init at tahanan. Ngayon,
Ang mga ito'y tila mga mata ng isang halimaw na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Isang impostor na paraiso. Handa na po ba kayo, ma'am? Bulong ni Vito mula sa kanyang tabi. Tumango si Candice, ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Suot niya ang itim na damit at itim na sapatos. Walang alahas. Walang anumang magpapakilala sa kanya. Isa lamang siyang anino na babalik para kunin ang sa kanya. Ayon sa impormasyon ni Vito, si Rogie at Sandra ay nasa isang malaking party ng isang business tycoon. Hindi sila uuwi hanggang hating gabi. Mayroon silang 2 oras. Sa hudyat ko po, sabi ni Vito, habang may kinakalikot na maliit na device sa kanyang kamay. May 30 segundo tayong makapasok matapos kong i-disable ang perimeter alarm at ang CCTV sa bahaging ito. Tinitigan ni Candice ang device. Ito ang kanyang tiwala. Tinitigan niya si Vito. Ito ang kanyang lakas. Okay? Sabi niya. Ang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Nag-antay sila. Bawat segundo ay tila 1 oras. Narinig ni Candice ang sarili niyang paghinga, ang pagtibok ng kanyang puso na tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Biglang tumunog ng mahina ang device ni Vito. Isang berdeng ilaw ang umilaw. Ngayon na. Mabilis. Ngunit tahimik silang kumilos. Tinawid nila ang malawak na hardin na iniiwasan ang mga motion sensor na alam ni Vito kung saan nakalagay. Narating nila ang isang pinto sa gilid na patungo sa kusina. Sa isang kisap mata, nabuksan ito ni Vito gamit ang isang set ng lockpicking tools. Nang makapasok sila, isang pamilyar na amoy ang sumalubong kay Candice, amoy ng lemon floor wax at ng mamahaling air freshener, ang amoy ng dati niyang buhay. Isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang puso, isang alaala ng masayang kahapon. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang nostalgia. Wala siyang oras para doon. Dito po, senyas ni Vito at sinundan siya ni Candice sa mga pasilyo na dati nilalakad niya ng may karapatan. Ngayon, bawat hakbang niya ay may kasamang panganib. Bawat anino ay tila isang multo na nagmamasid. Umakyat sila sa 2 palapag. Walang ingay. Marahil ay natutulog na ang mga kasambahay. Narating nila ang pasilyo kung saan naroon ang master's bedroom at ang office ni Don Ricardo. Huminto sila sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark mahogany wood. Ito na yon. Ang silid na nagsilbing puso ng imperyo ng mga Arsena. Ang silid kung saan huling namalagi ang kanyang biyenan. Muling ginamit ni Vito ang kanyang galing para buksan ang seradura. Isang mahinang klik lang ang narinig. At dahan-dahan bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Pagpasok ni Candice, tila bumalik siya sa nakaraan. Ang silid ay eksakto pa ring tulad ng dati. Ang amoy ng lumang libro, katad, at tabako ay nandoon pa rin. Ang malaking mesa, ang leather na upuan, ang mga estante na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Tila ba naghihintay lang na bumalik ang may-ari nito? Isang tahimik na testamento sa isang taong iginagalang niya. Ma'am, kailangan na nating magmadali. Paalala ni Vito na nagbabantay sa may pinto. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Tumango si Candice at nagsimulang kumilos. Saan niya itinago ang medalyon? Sinabi ni Don Ricardo na nasa lugar ito na tanging isang taong nagmamahal sa kaalaman ang makakahanap. Ang mga libro. Sinimulan niyang suriin ang mga estante. Daan-daang libro mula sa business at law hanggang sa history at classic literature. Paano niya mahahanap sa kaunting oras na meron sila? Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Isip. Candice isip. Sinubukan niyang alalahanin ang mga paboritong libro ng kanyang biyenan. Ang mga palagi nitong binabanggit sa kanilang mga pag-uusap tuwing nagkakape sila sa hardin. Napunta ang tingin niya sa isang set ng mga libro na nakabukod sa isang espesyal na estante malapit sa bintana.
ang paboritong koleksyon ni Don Ricardo. Lumapit siya at binasa ang mga pamagat na nakaukit sa gintong letra. The Art of War, The Prince Meditations, at sa dulo, isang libro na medyo gasgas na ang pabalat dahil sa paulit-ulit na pagbasa. The Count of Monte Cristo by Alexandre Dumas, isang kwento ng pagtataksil at matalinong paghihiganti. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Candice. Isang mensahe. Dito, sigurado siya. Kinuha niya ang makapal na libro. Kinapa niya ang loob. At doon, sa isang ginupit na espasyo sa gitna ng mga pahina, nakita niya ito. Ang pilak na medalyon. Kumikinang ito ng bahagya sa dilim, tila isang patak ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Nakahinga siya ng maluwag. Nakuha na niya. Ang unang hakbang sa kanyang pagbawi. Ngunit bigla, may narinig silang kaluskos sa labas ng pasilyo. Mga yabag. Papalapit. Agad na hinila ni Vito si Candice sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Pinigilan ni Candice ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang medalyon ay mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay. Ang lamig ng metal ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan. Isang anino ang dumaan sa ilalim ng siwang ng pinto. Huminto ito. Narinig nila ang pagpihit ng doorknob. Diyos ko, nakalak ba ulit? Tanong ni Candice sa kanyang isip. Halos hindi na makahinga sa takot. Hindi niya matandaan kung nilak ba ulit ito ni Vito pagpasok nila. Umikot ang doorknob, ngunit hindi bumukas ang pinto. Isang mahinang tunog ng pagkabigo ang narinig nila mula sa labas. Hey! Akala ko na iwang bukas. Narinig nilang bulong ng isang babae. Marahil ay isa sa mga kasambahay. Ang boses nito ay may halong pagod at takot. Mapapagalitan na naman ako ni Sir. Narinig nila ang mga yabag na papalayo. Unti-unting humihina hanggang sa tuluyan ng naglaho sa katahimikan ng gabi. Nananatili silang hindi gumagalaw sa loob ng halos 1 minuto, nakikiramdam sa paligid. Tanging ang malakas na kabog ng dibdib ni Candice ang kanilang naririnig sa nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang inilabas ni Vito ang kanyang ulo mula sa kurtina para sumilip. Nang makumpirma niyang wala ng tao, bahagya niya itong tinapik sa braso. Ligtas na tayo, ma'am. Tara na. Parang naupos na kandila na napasandal si Candice sa pader. Ngayon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngayon lang bumalik ang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan pala niya. Ngunit mabilis siyang umayos ng tayo. Kailangan nilang makaalis. Tahimik nilang tinahak ang daan pabalik. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ngunit sa tulong ng kaalaman ni Vito, ligtas silang nakalabas ng bahay at nakabalik sa madilim na hardin. Hindi sila huminto hanggang sa makasakay sila sa isang lumang kotse na ipinarada ni Vito sa isang madilim na eskinita, ilang kanto mula sa mansyon. Nang umandar na ang sasakyan at tuluyan na nilang nilisan ang lugar na yon, saka lang nagkaroon ng lakas ng loob si Candice na buksan ang kanyang nanginginig na palad. Nandoon ang pilak na medalyon, ang simbolo ng tiwala ng kanyang biyenan, ang susi sa kanyang paglaya. Gamit ang kuko ng kanyang hinlalaki, maingat niyang binuksan ito. Inaasahan niyang makakita ng isang maliit na susi o kaya'y isang piraso ng papel na may nakasulat na numero. Ngunit hindi. Ang nasa loob ay isang bagay na moderno. Isang bagay na maliit, ngunit naglalaman ng isang buong mundo. Isang micro USB. Ano to? Halos pabulong niyang tanong habang tinititigan ang maliit na itim na bagay na nakasiksik sa loob ng medalyon. Sumulyap si Vito sa kanya mula sa driver's seat. Ang mga mata nito ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng mga poste sa kalsada. Kinuha ni Vito ang isang maliit na adapter mula sa glove compartment at iniabot sa kanya. Ikabit niyo po sa cellphone ninyo, ma'am. Sinunod niya ito. At sa isang iglap, ang screen ng kanyang cellphone
ay nagliwanag. Daan-daang mga folder ang lumitaw, mga pangalan ng kumpanya, mga pets sa mga code name, mga files na may label na transaction, recordings, ledgers. Naintindihan niya ang lahat ng sikreto, ang lahat ng krimen, ang lahat ng kasalanan ng pamilya Arsena ay nasa palad na niya. Napatingin siya kay Vito, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Tumingin si Vito sa daan, ngunit ang kanyang boses ay puno ng bigat at kasiguraduhan, isang pangako na matagal nang dapat matupad. Ito na ang simula ng pagbagsak niya. Ang tore ng Acosta Corporation ay tila isang dambuhalang salamin na sumasalamin sa kulay-abong kalangitan ng umaga. Nakatayo sa lobby na gawa sa marmol at bakal, naramdaman ni Candice ang kanyang pagiging maliit. Ang bawat taong dumaraan ay may suot na mamahaling damit. Ang bawat isa'y naglalakad ng may tiwala at layunin. Samantalang siya, sa ilalim ng kanyang simpleng itim na blazer at pilit na ipinapakitang katatagan, ay isang reynang itinapon na may dalang isang mapanganib na sikreto. Miss Candice Arsena? Tanong ng isang babae sa reception. Ang ngiti nito ay propesyonal, ngunit walang kabuhay-buhay. The CEO is expecting you. 35th floor, please. Tumango si Candice, isang simpleng salamat lang ang lumabas sa kanyang bibig. Habang paakyat ang elevator, tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Pinag-aralan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Candice na umiiyak sa ilalim ng ulan. May lamig na sa kanyang mga mata, may determinasyon. Inulit niya sa kanyang isip ang mga sasabihin. Pinaghandaan nila ito ni Vito buong magdamag. Ipapakita niya ang sapat na ebidensya para makuha ang interes ng CEO, ngunit hindi lahat. Ang alas ay mananatili sa kanyang kamay. Ito ay isang negosasyon, hindi isang pagmamakaawa. Kaya mo to, Candice. Para sa kalayaan mo. Bumukas ang pinto ng elevator sa isang tahimik at malawak na palapag. Isang sekretarya ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa isang malaking pinto sa dulo ng pasilyo. "He's inside, ma'am," sabi ng sekretarya bago siya iniwan. Huminga ng malalim si Candice. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit at pagmulat niya, handa na siya. Kumatok siya ng 3 beses. Pasok. Isang malalim at pamilyar na boses ang sumagot mula sa loob. Sandaling natigilan si Candice. Ang boses na yon. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Ang opisina ay napakalaki. May floor-to-ceiling glass window na tanaw ang buong syudad. Sa gitna nito ay isang malaking mesa at sa likod nito ay isang high-back leather chair na nakatalikod sa kanya, nakaharap sa bintana. "Mr. Acosta?" Panimula ni Candice, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahang umikot ang upuan at ang mundo ni Candice ay biglang huminto. Ang lalaking nakaupo doon ay hindi isang estranghero. Ang mga mata nitong kayang magbasa ng kaluluwa. Ang paraan ng pagkakangiti ng kanyang mga labi. Ang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kilay. Lahat ay nakaukit sa kanyang alaala. Mas tumanda ito, mas naging seryoso ang aura. Ang simple at payak na binatang kilala niya noon ay isa na ngayong makapangyarihang lalaki na babalot ng awtoridad at yaman. Marco. Halos walang boses na usal niya. Isang nganang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco Acosta. Isang nganang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Matagal na rin, Candice," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng isang bagay na matagal nang nakatago. "O mas dapat ba kitang tawaging Mrs. Arsena?" Bawat salita ay tila isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya mula kay Rogie. Biglang nawala lahat ng inihanda niyang sasabihin. Ang babaeng matatag na pumasok sa silid ay biglang naglaho at ang natira ay ang dalagang minsan nang umibig at nasaktan. Pinilit niyang ibalik ang kanyang composure. "Mr. Acosta," pagtatama niya, idiniin ang formalidad. "Nandito ako para sa isang business proposal."
Business proposal, pag-uulit ni Marco, na tila ba isang biro ang narinig. Itinukod nito ang kanyang mga siko sa mesa at pinag-krus ang kanyang mga daliri. Ang asawa ng pinakamatindi kong kalaban ay pumunta sa aking opisina para mag-alok ng isang business proposal. Sabihin mo sa akin, Candice, interesante to. Naramdaman ni Candice ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit hindi siya nagpatinag. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Mayroon akong hawak na impormasyon. Simula niya. Mga ebidensya ng illegal transactions, corporate fraud, at money laundering laban sa Arsena Corporation. Sapat na para pabagsakin hindi lang si Rogie, kundi ang buong imperyo na itinayo ng kanyang ama. Binuksan ni Marco ang folder, tiningnan ang ilang mga dokumento. Hindi nagbago ang ekspresyon nito, ngunit nakita ni Candice ang bahagyang paniningkit ng mga mata nito. Interesado siya. At anong kailangan mo mula sa akin? Tanong ni Marco. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Kailangan ko ng resources mo, ang legal team mo, ang impluensya mo. Tulungan mo akong ilantad ang lahat ng ito at sisiguraduhin kong sa pagbagsak ng Arsena Corp, ang Acosta Corp ang sasalong lahat ng may iwan nila. Isinara ni Marco ang folder. Sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan si Candice ng matagal. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sinusuri siya nito. Tinatansya na para bang isa siyang kalaban sa isang laro ng chess. Okay, sabi ni Marco sa wakas. Natigilan si Candice. Okay? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, ang pinakamagagaling kong abogado, ang buong suporta ng aking kumpanya. Papabagsakin natin si Rogie Arsena. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Candice. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali. Ngunit alam niyang may kapalitang lahat. Ano ang kondisyon mo? Maingat niyang tanong. Tumayo si Marco. Naglakad ito palapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba bago muling humarap sa kanya. Simple lang ang kondisyon ko, Candice. Kapalit ng lahat ng hiningi mo. Sabi niya, ang boses ay mas malalim na ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ito, may utang kang isang hapunan sa akin. Tayong dalawa lang. Napanganga si Candice. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi porsyento sa kumpanya, hindi pera, kundi isang hapunan. Ang isang simpleng kahilingan ay mas komplikado pa kaysa sa 1 bilyong pisong kontrata. Huminga siya ng malalim, nag-iisip ng tamang isasagot. Ngunit naunahan siya ni Marco. Lumapit ito sa kanya. 2 hakbang na lang ang pagitan nila. Ang dating init na naramdaman niya para dito ay bumabalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng panganib. Para maging malinaw ang lahat, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat takot at pag-asa sa kanyang kaluluwa. Hayaan mong tanungin kita ng isang huling tanong, Candice. Nagantay si Candice. Ang kanyang paghinga ay nakabitin sa ere. Ginagawa mo ba to para sa hustisya? O para maging malaya ka nang bumalik sa taong tunay mong minahal? Ang halakhak ni Rogie Arsena ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang marangyang silid-kainan. Isang tunog na para kay Sandra ay mas masahol pa sa tunog ng isang nababasag na salamin. Lasing na ito, ang mamahaling alak na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Bawat bote ay nagmistulang tubig lamang sa paraan ng kanyang pag-inom. Nakita mo ba ang mukha nila kanina sa board meeting, babe? Pagyayabang ni Rogie habang hinahaplos ang hita ni Sandra sa ilalim ng mesa. Lahat sila takot sa akin. Lahat sila. Sinuklian niya ito ng isang matamis na ngiti. Isang ngiti na kailanman ay hindi aabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, gusto niyang mandiri. Gusto niyang tanggalin ang kamay nito, ngunit sa halip ay mas lalo pa siyang lumapit. Ang kanyang papel ay ang maging matamis na lason at kailangan niyang panindigan iyon. Siyempre naman, sir, malamig niyang sabi, habang nagsasalin pa ng alak sa kupitan nito. Sino ba naman ang hindi matatakot sa'yo? You are the king.
I am the king. Pag-ulit ni Rogie, ang mga matay mapungay na. At ikaw ang aking reyna. Itinukod nito ang ulo sa balikat ni Sandra. Mabigat ito, amoy alak. Ngunit tiniis niya. Ilang taon na niyang tinitiis ito. Ano ba naman ang ilang minuto pa? Matulog ka na, sir. Pagod ka na. Bulong niya sa tainga nito, gamit ang boses na kaya itong patulugin. Tumango si Rogie na parang isang bata. Inalalayan siya ni Sandra paakyat sa master's bedroom. Inihihiga niya ito sa kama at hinubad ang sapatos nito. Sa isang iglap, ang makapangyarihang CEO ng Arsena Corporation ay humihilik na ng malakas, walang kamalay-malay sa ahas na kasama niya sa silid. Naghintay si Sandra ng 10 minuto. Nang masiguro niyang tulog na ito, nagsimula siyang kumilos. Ang matamis at malambing na babae ay naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng may matalim na tingin. Bawat galaw ay kalkulado at walang imik. Kinuha niya ang kanang kamay ni Rogie. Maingat niyang idinikit ang hinlalaki nito sa fingerprint scanner ng personal laptop ni Rogie na nasa nightstand. Isang mahinang click ang narinig at ang screen ay nagliwanag. Nagbubukas ng daan sa lahat ng sikreto ng lalaking mahimbing na humihilik sa kanyang tabi. Mabilis ang kanyang mga daliri sa trackpad. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pagbabasa ng mga email o pagtingin sa mga personal na folder. Alam niya kung ano ang kanyang hinahanap. Mayroon siyang isang layunin. Ikinabit niya ang isang napakaliit at itim na USB drive sa port ng laptop. Sa ilang pag-click lang, natagpuan niya ang folder na may label na Offshore Accounts, Confidential. Sinimulan niyang kopyahin ang lahat ng laman nito. Habang dahan-dahang napupuno ang progress bar sa screen, ang tanging ilaw sa madilim na silid, hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Bawat segundo ay panganib. Isang maling galaw lang ni Rogie ay maaaring ikasira ng lahat. Nang matapos ang pag-transfer, maingat niyang tinanggal ang USB, isinara ang lahat ng windows na binuksan niya, at nilock muli ang laptop. Ibinalik niya ang kamay ni Rogie sa dati nitong posisyon sa ibabaw ng kumot. Perpekto. Walang bakas. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng silid. Hindi siya umuwi sa sarili niyang unit sa isang mamahaling kondominium na ibinigay sa kanya ni Rogie. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang luma at simpleng apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lugar na walang nakakaalam. Ang kanyang tunay na kanlungan. Pagpasok niya, ang simple at malinis na apartment ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa isang sulok ng sala, may isang bagay na kakaiba. Isang maliit na altar na gawa sa kahoy, walang santo, walang rosaryo. Tanging isang larawan lamang ng isang nakangiting lalaki na nasa edad 40. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Lumuhod si Sandra sa harap ng altar. Kinuha niya ang isang maliit na box ng posporo at isang kandila. Binuksan niya ang takip ng kandila at maingat na sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng malambot na liwanag sa larawan. Itay, bulong ni Sandra, ang kanyang tinig ay nababalot ng emosyon na ngayon lamang niya pinakawalan. Ang kanyang mga mata na kanina'y matalas at kalkulado ay napuno ng luha. Malapit na nating mabawi ang lahat. Hinalikan niya ang larawan, ang kanyang ama, ang lalaking minahal niya ng lubos, ang lalaking pinahirapan at winasak ng imperyong Arsena, ang lalaking nagpakamatay dahil sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa matapos itong lansagin ng mga Arsena sa negosyo. Si Rogie, hindi na niya alam ang ginagawa niya, sabi niya, habang pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Akala niya, hawak niya ang mundo. Akala niya ako lang ang babae sa buhay niya. Hindi niya alam na ang ahas pala ay nasa tabi na niya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Inilabas niya ang USB drive na nakuha niya mula sa laptop ni Rogie. Ito ang pinakahuling piraso ng puzzle.
ang mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng kasalanan ng mga Arsena. Sila ang kumuha sa'yo. Sila ang sumira sa pangarap mo. Ngayon, sila naman ang babagsak. Sabi niya, ang tinig ay unti-unting tumigas. Ang dating luha ay napalitan ng matinding determinasyon at puot. Hindi ako hihinto hanggat hindi nila binabayaran ang lahat ng kanilang kasalanan. Lalo na si Roji. Napatingin siya sa kandila. Ang apoy ay tila sumasalamin sa nagbabagang galit sa kanyang puso. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling piraso ng impormasyon ang kulang. Sa pamamagitan ng isang encrypted messaging app sa kanyang cellphone, nagpadala siya ng isang mensahe sa isang hindi kilalang contact. Malapit na ang huling yugto. Siguraduhin mong handa na ang iyong bahagi. Ang impormasyon tungkol kay Candice Arsena, kailangan kong malaman ang lahat. Tumayo si Sandra. Ang mga luha ay natuyo na. Ang kanyang mga mata ay muling nagningning sa lamig at determinasyon. Ang paghihiganti ay hindi lamang para sa kanyang ama. Ito ay para sa kanyang sarili. Ito ay para sa lahat ng mga taong tinapakan at sinira ng Imperyong Arsena. Nang makaalis siya sa apartment, hindi na siya ang babaeng nagkunwaring in love kay Roji. Siya ay isang ahas na naghihintay sa tamang pagkakataon upang saktan ang kanyang biktima. Isang ahas na handang ibagsak ang lahat, kahit pa kasama niyang mabulid ang sarili niya sa putik. Ngunit bago siya tuluyang umalis, isang katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Habang kinuha niya ang mga datos mula sa laptop ni Roji, may nabasa siyang pangalan sa isang email thread tungkol sa isang malaking transaksyon. Candice Arsena. Agad niyang naalala ang pangalang iyon. Ang babaeng pinakasalan ni Roji noon pa man. Bakit kaya may kinalaman ang pangalan nito sa mga sikreto ni Roji? At bakit tila may binabanggit si Roji tungkol sa pagtataksil nito sa kanya? Nagkibit-balikat si Sandra. Hindi niya ito inalintana. Mas importante ang kanyang misyon. Pero sa isang sulok ng kanyang isipan, isang buto ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Sino ka ba talaga? Candice Arsena? Mahina niyang tanong sa hangin. Ang mga mata ni Roji Arsena ay nagliliyab sa galit habang tinitingnan ang mga numero sa kanyang harap. Isa na namang malaking deal ang nawala sa kanya. Hindi dahil sa mahinang negosasyon, kundi dahil sa biglaang pagbaba ng presyo ng stocks ng kumpanya niya sa merkado, isang bagay na hindi dapat nangyayari. Sino ang gumawa nito? Halos pasigaw niyang tanong sa kanyang executive assistant, si Benji, na nakatayo sa tabi niya, nanginginig sa takot. Sabihin mo sa akin. Sir, iniimbestigahan na po namin, sabi ni Benji. Ang boses ay halos hindi marinig. Pero mukhang may malaking pressure mula sa Acosta Corporation sa stock exchange nitong mga nakaraang araw. Pati na rin ang mga balita tungkol sa mga potential lawsuits laban sa atin na kumakalat. Acosta! Sigaw ni Roji. Ang kamao nito ay ibinagsak sa mesa. Napatalon si Benji sa gulat. Ang mga kupal na yon, akala nila mapapasakin na ang lahat. Ngunit sa likod ng galit, isang bahid ng pagtataka ang sumilay sa kanyang mukha. Si Marco Acosta. Kilala niya ang pagiging agresibo nito sa negosyo. Ngunit hindi ito ang ugali nito na basta na lamang magpasimula ng ganitong kalaking gulo kung walang matibay na basehan. Mayroon bang ibang nagtutulak dito? Napatingin siya sa direksyon ng pinto kung saan nakatayo si Sandra na kumakaway sa kanya na may matamis na ngiti. Kanina lang, nakikipag-usap ito sa kanya tungkol sa kanilang susunod na bakasyon sa Europe. Ngayon, parang nagbabago ang lahat. Sir, pagputol ni Benji sa kanyang pag-iisip. May isa pang bagay po. Si Ma'am Sandra, humihingi siya ng malaking porsyento ng iyong shares. Gusto niyang mailipat agad sa kanya ang ownership. Napataas ang kilay ni Roji. Ano? Sabi niya po, para daw sa seguridad niya. Para daw masigurado ang kanilang kinabukasan. Pero, malaking bahagi na po yun, sir. Halos majority na. Napapikit si Roji.
Kanina, ang babaeng ito ang kanyang reyna. Ngayon, parang isa na itong lobo na nag-aabang sa pagkakataon. Naaalala niya ang mga dating kaso ng mga taong naging masyadong malapit sa kanya. Madalas, ang mga ito ang unang tumatalikod kapag nakita nilang may mas malaki silang makukuha. Hindi, matigas niyang sabi, hindi ko ibibigay kahit 1% pa. Sabihin mo sa kanya, pag-uusapan natin yan mamaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na ito kasing dali ng dati. Nararamdaman niya ang pagbabago. Ang init na dati niyang nararamdaman para kay Sandra ay unti-unting napapalitan ng pagdududa. Ang dating pagiging maalaga nito ay tila nagiging pagiging kontrolado. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, sa isang tahimik na opisina na puno ng mga lumang libro at mapa, nakaupo si Candice at Vito. Ang micro USB na nakuha nila mula sa mansyon ay nakasaksak sa isang laptop, nagpapakita ng mga listahan ng pangalan, mga numero, at mga kasunduan na nagpapatunay sa lahat ng ilegal na gawain ng pamilya Arsena. Ang lahat ng ito, ma'am, sabi ni Vito habang itinuturo ang ilang mga file. Ang mga pera na nalikom sa drug trade, ang mga pinunduhang politiko, ang mga pinatay na negosyante na humadlang sa kanila. Lahat nandito. At si Sandra? Tanong ni Candice. Ang kanyang boses ay malamig. Nakuha niya ang isang email thread mula sa laptop ni Rogie kung saan nabanggit ang pangalan ni Sandra kasama ang mga transaksyon na tila hindi naman konektado sa kanilang negosyo. Nag-scroll si Vito sa mga dokumento. Base dito, ma'am, mukhang si Sandra ay may sariling paraan ng pagkita. May mga offshore accounts siya na hiwalay kay Sir Rogie. At ang mga pangalan ng mga kasosyo niya, hindi kilala. Hindi ko pa mahanap ang koneksyon nila sa kahit anong lehitimong kumpanya. Napaisip si Candice, ang babaeng ito, nakasama ni Rogie nang siya'y itapon, ay may sariling lihim. May sarili bang laro na nilalaro si Sandra? Kailangan nating kumilos agad, Vito. Sabi ni Candice, ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang mga mata. Bago pa mahuli ang lahat, biglang nagring ang cellphone ni Rogie na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanya. Lumapit siya dito at tiningnan ang screen. Isang nakakagulat na pangalan ang nakasulat doon. Isang numero na walang pangalan ang nakatala. Ngunit alam niya kung sino ito. Isang tao na minsan niyang pinagkatiwalaan. Isang tao na hindi niya inasahan na makikipag-ugnayan sa kanya. Isang tawag mula kay Sandra. At sa kabilang linya naman, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Candice mula sa isang hindi kilalang numero. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Candice at Marco Acosta na magkasama silang lumalabas mula sa isang mamahaling restaurant noong nakaraang gabi. Napatitig si Candice sa litrato. Paano? Sino ang kumuha nito? At bakit? Napatingin siya kay Vito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at bagong panganib. Mukhang, sabi ni Vito, ang kanyang tinig ay nagiging seryoso. May ibang mga manlalaro na rin pala sa larong ito na hindi natin alam. Sa Mansion Arsena, nakatitig si Rogie sa screen ng kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang larawan ni Candice at Marco Acosta ay nagpapainit sa kanyang dugo. Papatayin ko silang dalawa. Halos pasigaw niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil at puot. Ang dating pagtataka niya sa mga pangyayari ay napalitan na ng malinaw na galit. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanila. Ang mga salita ni Marco Acosta sa telepono ay tila musika sa pandinig ni Candice. Ang mga pondo ni Rogie ay muntik nang ma-freeze. Ang mga kaso laban sa kanya ay malapit ng isampa. Ang tagumpay ay tila nasa kanyang mga kamay na. Malapit na, Candice, sabi umiyak. Sabi ni Marco, ang boses nito ay puno ng pag-asa. Sa loob ng 2 araw, babagsak ang lahat. Magkikita tayo mamaya.
para pag-usapan ang huling hakbang. Nakaramdam ng kakaibang saya si Candice pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ang kahihiyan, ang sakit, ang pagpapanggap. Sa wakas, may liwanag na sa dulo ng madilim na tunnel. Salamat, Marco, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin kung wala ka. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco. Magkakasama tayo dito. Pagkababa niya ng telepono, tinitigan niya ang micro USB na nasa kanyang palad. Nakakabit ito sa kanyang telepono, nagpapakita ng mga file na magwawasak kay Rogie, ang kanyang huling alas. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang tumunog ang kanyang telepono muli. Isang unknown number. Madalas ay hindi niya ito sinasagot, ngunit may kakaibang kutob siya. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumagot. Tanging mahinang static ang naririnig niya. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang pumuno sa linya. Ang boses ni Rogie. Hindi ito ang galit na boses na madalas niyang naririnig. Ito ay mahinahon, halos nagmamakaawa, ngunit may bahid ng malamig na banta. Candice, sabi ni Rogie, nandito ako sa labas ng apartment mo. Natigilan si Candice. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman ang lugar na yon? Ang lugar na itinago niya maging kay Vito. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nandito ako, ulit ni Rogie. Tila hindi naririnig ang kanyang sinabi. Kasama ko si Vito. Alam mo naman, ang loyal mong security. Mukhang nahihirapan siyang huminga ngayon. Isang malamig na pawis ang biglang tumulo sa likod ng kanyang leeg. Hindi ito totoo. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Candice, ang kanyang boses ay nanginginig na. Kung gusto mong makita siyang buhay, sabi ni Rogie, ang kanyang tinig ay nagiging mas malamig. Lumabas ka, mag-isa, at dalhin mo ang lahat ng ebidensya na nakuha mo. Ang micro USB. Kung hindi, isang mahinang ungol ang narinig ni Candice mula sa linya. Ungol ng sakit. Ungol ni Vito. Candice, tulong! Sigaw ni Vito. Ang boses nito ay hirap na hirap. Pumayag ka, Candice, sabi ni Rogie. Ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. O ang tapat mong tagapagtanggol ay mamamatay dyan. Nag-flash sa isipan ni Candice ang mga imahe. Ang mukha ni Vito, ang kanyang katapatan. Ang mukha ni Marco, ang kanyang bagong pag-asa. Ang mukha ni Rogie, ang kanyang kaaway. Nasa kanya ang micro USB. Nasa kanya ang mga dokumento na magwawasak kay Rogie. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang buhay ni Vito ay nasa kamay ni Rogie. Napaluhod si Candice. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang pag-asa, tila naglaho na parang bula. Siya ay wala nang magawa. Candice, tawag ni Rogie. Napapikit si Candice. Ang mga luha ay nagsisimulang tumulo. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa kanya na parang isang mabigat na kumot. Wala na siyang pagpipilian. Sige, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Pupunta ako. Bago pa man niya ibaba ang telepono, isang huling pangungusap ang sinabi ni Rogie. Magdala ka lang ng mga dokumento. Huwag kang magtangkang magdala ng kahit anong tulong. Ang tawag ay naputol. Napatingin si Candice sa micro USB sa kanyang kamay. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pag-asa. Ngunit ngayon, ito na rin ang kanyang pinakamalaking pasanin. Kung isusuko niya ito, mawawala ang lahat. Kung hindi niya isusuko ito, mawawala ang buhay ni Vito. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang mga daliri ay nagpupumiglas sa kanyang buhok. Ang mundo niya ay gumuho muli. Ang dalawang reyna, ang dalawang naglalaban sa trono ng Arsena, ay parehong naglaro sa kanya. Sa kanyang paningin, tila naglaho ang lahat ng liwanag. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang paglaya.
Lahat ay tila nawala na sa kawalan. Ang pinakamasakit sa lahat, naisip niya, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya. Dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang katapatan, sa kanyang pagtitiwala. Napatingin siya sa mga dokumento sa kanyang laptop, sa kanyang mga kamay. Hawak niya ang kapangyarihan na sirain si Rogie. Ngunit ngayon, wala na siyang lakas para gamitin ito. Parang nanigas ang kanyang mga paa. Parang nabitawan ang kanyang mga braso. Isang malalim na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Lahat ay nawala na. Ang imahe ni Vito, ang kanyang paghihirap, ang banta sa kanyang buhay. Lahat ng iyon ay bumabagabag sa isipan ni Candice. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang lumang cellphone. Ang kasunduan ni Rogie ay simple. Isuko ang micro USB at makakalaya si Vito. Maglaho siya magpakailanman. Isinara niya ang laptop na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Rogie. Ang mga file na ito ang kanyang sandata, ang kanyang pag-asa. Ngayon, tila ito ang magiging kapalit ng buhay ng tapat niyang kaibigan. Hindi. Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Napatingin siya sa micro USB. Ang maliit na pirasong ito, ang susi sa kanyang paglaya, sa pagbagsak ng mga arsena. Ngunit hindi niya kayang isuko ito kapalit ng buhay ni Vito. Isang ideya ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang mapanganib na ideya na kasing tapang ng kanyang determinasyon. Kailangan niyang magpanggap, kailangan niyang gamitin ang sitwasyon laban kay Rogie. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Marco Acosta. Marco, sabi niya, ang kanyang tinig ay pilit niyang pinatatag. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng isang plano. Ipinaliwanag niya kay Marco ang nangyari. Ang pagkakadakip kay Vito, ang ultimatum ni Rogie. Nang marinig ito ni Marco, narinig ni Candice ang pagigting ng kanyang panga sa kabilang linya. Rogie Arsena, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan kong magpanggap na susundin ko siya. Paliwanag ni Candice. Ipapakita ko sa kanya na isusuko ko ang lahat. Ngunit sa likod nito, kailangan natin ng malaking paghahanda. Kailangan nating gamitin ang pagkakataong ito para tapusin na ang lahat. Handa ako, mabilis na sagot ni Marco. Ano ang mga detalye? Nagpatuloy sila sa pagpaplano. Napagkasunduan nila na sa susunod na araw, 10:00 ng umaga, magkikita sila ni Rogie sa isang abandonadong warehouse sa lungsod. Doon dapat niya isusuko ang micro USB kapalit ni Vito. Ngunit hindi alam ni Rogie, ang plano ay iba. Gagamitin ni Candice ang pagkakataong ito para sa pinakamalaking pagsisiwalat. Habang nakikipag-usap siya kay Marco, isang bagong impormasyon ang natuklasan niya mula sa mga file na nasa micro USB, mga email at financial records na nagpapakita ng lihim na transaksyon ni Sandra. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng paglustay ng pera. Ito ay mga transaksyon na direktang konektado sa mga kalaban ni Rogie. Mga transaksyong nagpapahina sa kanyang kumpanya mula sa loob. Napagtanto ni Candice na si Sandra ay hindi lamang isang kasintahan. Siya ay isang ahas na nagpapanggap na kaibigan at ang paglalantad sa kanya ay magiging kasing halaga ng pagbagsak ni Rogie. Marco, sabi ni Candice, mayroon pa. Si Sandra, siya rin ay naglalaro. Mayroon siyang sariling plano na masama rin para kay Rogie. Ipinaliwanag niya kay Marco ang kanyang natuklasan. Napagkasunduan nila na sa araw ng pagpupulong, hindi lang si Rogie ang kanilang haharapin, kundi pati na rin si Sandra. Ihanda mo ang iyong mga abogado, Marco, sabi ni Candice, at ang mga pulis na mapagkakatiwalaan natin. Sa oras na magkaharap na kaming tatlo, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang mananalo. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Candice ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang takot.
wala na ang kawalan ng pag-asa. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang mandirigma. Ang kanyang kahinaan ay naging lakas. Ang kanyang pagkatalo ay naging simula ng kanyang pinakamalaking opensiba. Kinuha niya ang micro-USB. Isinaksak ito sa isang maliit na device na ipinadala ni Marco. Isang portable transmitter na kayang mag-broadcast ng mga file ng live. "This is for you, Roji," bulong niya. "And this is for you, Sandra. The truth will set us free." Isang bagong determinasyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kapalaran ni Vito, ang kanyang paghihiganti, at ang kanyang paglaya ay nakasalalay sa susunod niyang hakbang. At handa siyang gawin ito. Ang hukay na tila naghihintay sa kanya kaninang umaga ay tila nagiging isang entablado na kung saan siya ang magiging sentro ng pinakamalaking paghuhukom at handa siyang sumayaw. Ang abandonadong warehouse ay nababalot ng kakaibang katahimikan maliban sa malakas na tibok ng puso ni Candice at sa mahinang ugong ng mga sasakyan sa malayo. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na espasyo. Ang micro-USB ay mahigpit niyang hawak sa kanyang bulsa. Sa tabi niya, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay alerto. Ang kanyang mga tauhan ay nasa iba't ibang estratehikong posisyon sa paligid. Lumabas mula sa dilim si Roji. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay at pagmamataas. Kasama niya, nakatali at may benda sa bibig si Vito. Nakita ni Candice ang takot sa mga mata ni Vito. Ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa nang magtama ang kanilang mga paningin. "Candice," bati ni Roji. Ang kanyang tinig ay puno ng panalo. "Magaling. Nakita mo naman, hindi kita niloko. Nandito siya." Itinuro niya si Vito. Ngayon, ang micro-USB. Bahagyang ngumiti si Candice, isang ngangiting malamig at puno ng pang-aasar. "Sige, Roji, ito na." Dahan-dahan niyang inilabas ang micro-USB. Ngunit bago pa man niya ito maibigay, biglang may nagsalita mula sa kabilang dulo ng warehouse. "Teka muna, Roji." Isang pamilyar na boses. Si Sandra. Nakatayo ito sa isang entablado na biglang umilaw, kasama ang ilang mga abogado at isang camera crew na tila naghihintay. Sa likod nito, isang malaking screen ang biglang nag-on at nagsimulang mag-play ang mga video at mga dokumento, mga transaksyon, mga recordings, mga lihim na impormasyon na nakuha ni Sandra mula sa laptop ni Roji. Napakunot ang noo ni Roji. "Sandra, anong ginagawa mo rito? At ano yan?" "Ito, Roji," sabi ni Sandra. Ang kanyang boses ay puno ng galit at paghihiganti. "Ito ang katotohanan na tinago mo. Ang lahat ng iyong pandaraya, ang iyong mga iligal na transaksyon, ang iyong pagpatay sa mga taong humadlang sa'yo. Lahat ng ito, ipapakita natin sa buong mundo." Namilog ang mga mata ni Roji sa gulat at pagtataksil. "Sandra, ikaw ang nagbigay ng mga impormasyong yan kay Marco?" Tumawa si Sandra, isang tawa na puno ng pait. "Hindi si Marco ang nakaisip nito, Roji. Ako. Ako ang nagplano nito. Alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw at ang iyong ama ang sumira sa pamilya ko. Dahil sa inyo, nawala ang lahat. Dahil sa inyo nawala ang aking ama." Nabitawan ni Candice ang micro-USB. Nakita niya ang pagkalito at pagkabigla sa mukha ni Roji. Ang plano ay nagbago. Ang laro ay naging mas malaki kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa mga tagong lugar si Vito, na hindi pala talaga nakatali at nabubuhay kasama ang mga pulis na pinamumunuan ni Marco. "Roji Arsena," sabi ng pinuno ng pulisya. Ang kanyang tinig ay malakas at may awtoridad. "Arestado ka sa mga kasong fraud, money laundering, at conspiracy to commit murder." Napatingin si Roji kay Candice pagkatapos kay Sandra at sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. "Hindi! Hindi ito pwede!" Sigaw niya.
Ngunit huli na ang lahat. Habang inaaresto si Rogie, lumapit si Sandra kay Candice. Ang dating nangisi ng panalo ay napalitan ng isang malamig na tingin. "Akala mo, ikaw lang ang may plano, Candice?" sabi ni Sandra. Ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng puot. "Hindi mo alam kung gaano kalalim ang aking paghihiganti. Pinakawalan ko ang lahat ng ito. At ikaw, isa ka lang sa mga piraso na kailangan kong itapon sa daan." Hindi na nakapagsalita si Candice. Narinig niya ang mga salitang iyon, ngunit tila hindi niya maintindihan. Ang paghihiganti na hinangad niya ay nabahira na ng ibang motibo, ang paghihiganti ni Sandra. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, na para bang tinatapos ang isang mahabang kabanata. "Candice," sabi niya, habang lumalapit kay Candice na tila nag-aalala. "Okay ka lang ba?" "Oo," sagot ni Candice na patingin sa mga pulis na inaaresto si Rogie at si Sandra na nakatayo pa rin sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, ngunit may bahid ng kalungkutan. "Ang mga ebidensya na nakuha mo," sabi ni Marco, "kasama ang mga ibinunyag ni Sandra, ay sapat na para tuluyang bumagsak ang Arsena Corporation. Ang kumpanya natin ang magiging bagong nangunguna." Ngunit hindi ito ang iniisip ni Candice. Ang kanyang tingin ay nasa mga pulis na naglalakad palayo, kasama ang mga taong dati niyang minahal at kinamuhian. Nang makita ni Vito si Candice, agad itong lumapit. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. "Ma'am, ligtas po kayo." Tumango si Candice, isang mahinang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oo, Vito, ligtas ako." Tumingin siya sa paligid. Ang kaguluhan, ang pagbagsak ng isang imperyo, ang pagkakakulong ng dalawang tao na nagdulot sa kanya ng sobrang sakit. Nanalo na siya. Ngunit habang nakatayo doon, sa gitna ng nawasak na warehouse, hindi niya naramdaman ang kasiyahan. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang paghihiganti ay nakamit, ngunit ang kanyang puso ay tila mas mabigat pa kaysa dati. Narinig niya ang tawag ni Marco. "Candice, tara na. Tapos na." Tumango si Candice, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa direksyon kung saan dinala si Rogie. Ang paghatol ay naibigay na, ngunit ang tanong ay nanatili. Ano na ang susunod para sa kanya? Lumipas ang ilang linggo mula nang bumagsak ang imperyo ng mga Arsena. Ang mga balita tungkol sa paglilitis kay Rogie at Sandra ay naging laman ng mga pahayagan at telebisyon. Ngunit para kay Candice, ang lahat ng yon ay tila isang malayong panaginip na lamang. Nasa isang maliit na ospital sa probinsya siya ngayon, bumibisita kay Vito Montefalcon. Ang dating matatag na security chief ay mahina na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kapayapaan at pagkilala. "Ma'am Candice," bati ni Vito, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng saya. "Mabuti at nandito ka." "Kayo po ang dapat kong pasalamatan, Vito," sabi ni Candice, habang inaalalayan siyang makaupo ng mas komportable. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa ang lahat ng ito." "Hindi po, ma'am. Kayo po ang may lakas ng loob," sagot ni Vito. "Ginawa niyo lang po ang tama. Nakita ni Don Ricardo ang tamang tao para sa tamang desisyon." Nag-usap sila sandali tungkol sa mga plano ni Vito pagkatapos ng kanyang paggaling. Magre-retiro na siya at magsisimula ng maliit na farm sa kanilang probinsya. Nais niyang itago ang kanyang sarili mula sa mundo ng mga malalaking negosyo at politika na dati niyang kinabibilangan. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, nagmaneho si Candice palayo sa ospital. Dumaan siya sa isang maliit na bayan kung saan naroon ang dating opisina ng Arsena Corporation na ngayon ay nababalot na ng alikabok at mga sirang bintana. May isang sulat na naghihintay sa kanya mula sa mga abogado ni Marco.
Nag-aalok ito ng posisyon sa Acosta Corporation, isang mataas na posisyon na may kasamang malaking sahod at mga benepisyo. Kinuha niya ang sobre at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga tao, nagpupunta sa kanilang mga trabaho, naglalakad sa kalsada, namumuhay ng normal. Wala na siyang kinalaman sa mundo ng mga Arsena at Acosta. Naisip niya si Marco. Ang lalaking iyon. Seryoso ang kanyang mga mata noong gabing iyon sa abandonadong warehouse at ang kanyang alok ng tulong ay tunay. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, nalaman ni Candice na hindi pa siya handa para sa isang bagong relasyon. Kailangan niya ng oras, kailangan niyang hanapin muli ang kanyang sarili. Hindi bilang asawa ni Rogie, hindi bilang kalaban ng mga Arsena, kundi bilang si Candice lamang. Huminto siya sa isang maliit na bus terminal sa gilid ng bayan. May dala lamang siyang isang maliit na bag. Bumili siya ng tiket patungo sa pinakamalayong lugar na kaya niyang puntahan, isang lugar na hindi niya pa napupuntahan, isang lugar na malayo sa lahat ng kanyang nakaraan. Habang nag-aantay ng kanyang bus, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung kailangan mo ng bagong simula, may alam akong lugar, ligtas at payapa. Kung magbago man ang isip mo tungkol sa hapunan natin, alam mo na kung saan ako hahanapin. Ngumiti si Candice, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi itong ngiti ng tagumpay o ng paghihiganti. Ito ay ngiti ng pagpapalaya. Salamat Marco, bulong niya. Pero sa ngayon, kailangan ko munang maglakad mag-isa. Pumasok siya sa bus at nang umandar ito papalayo, hindi na niya nilingon pa ang mga gusaling naiwan. Ang mga gusaling iyon ay simbolo ng isang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Sa kanyang paglalakbay, dala niya ang aral na natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasa paghihiganti, kundi nasa pagpapatawad at pagpapalaya sa sarili. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili para sa mga pagkakamali ng nakaraan. Nasa tabi niya ang isang maliit na bag at sa kanyang puso, isang bagong pag-asa. Ang daan sa hinaharap ay hindi pa malinaw, ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Candice ang kapayapaan. Ang kanyang bagong simula ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni Candice. Mahal naming mga mambabasa, naglalakbay tayo kasama si Candice mula sa kanyang pinakamalalim na pagkalugmok hanggang sa kanyang pagbangon. Sa bawat pahinang binasa ninyo, sa bawat linyang inyong narinig, ako'y kasama ninyong nakaramdam ng sakit, ng galit, ng pag-asa, at ng sa wakas, ng kapayapaan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Naging saksi ako sa bawat pagluha ni Candice, sa bawat pagtayo niya mula sa pagkakalugmok. Naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon niya, ang tapang na kanyang ipinamalas, at ang pasakit na kanyang dinanas. Ang bawat salitang aking isinulat ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Umaasang maiparating ang mensaheng hindi tayo dapat sumuko sa kabila ng mga pagsubok. Sa kwentong ito, nais kong ipaalala sa inyo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad, at muling magmahal, lalo na ang sarili. Ang pag-ibig, sa iba't ibang anyo nito, ay laging nariyan, naghihintay na matagpuan natin, maging sa gitna ng pinakamadilim na mga pagsubok. At higit sa lahat, ang pag-asa ay laging nariyan, isang mumunting ilaw na gagabay sa atin patungo sa isang mas magandang bukas. Salamat sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Sana'y nag-iwan ito ng marka sa inyong mga puso tulad ng pag-iwan nito sa akin. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong oras at atensyon. Kung nais ninyo, ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Hanggang sa muli, ang inyong manunulat.